Anyway, alam niyo po, itong si Royal POV, gusto ko yan. Pinakikinggan ko yan kasi ano siya mahunahon at saka pinaghahandaan niya yung mga broadcast niya. Hindi gaya ko na talagang ipo-focus lang ang camera, dakdak na ng dakdak. Siya talagang meron siyang production team at mukhang nagre-research talaga siya. No? So I give her credit. And as a lawyer, syempre, mukha namang accurate yung mga sinasabi niya tungkol sa mga batas. Kaya lang, syempre, gumawa siya ng isang broadcast ngayon na sinasabi niya na talaga namang napakadaming patayan na naganap sa panahon ni Tatay Digong at parang tama lang yung naging desisyon ng ICC na hindi magbigay ng interim release. No? So kinakailangan naman sagutin yan. Now, unang-una, on a personal level, ang tanong ko lang, kung talagang ang tingin ni Royal POV na maraming patayan na naganap doon sa administrasyon ni Tatay Digong at sa tingin niya mali ang mga nangyari na yan, sana hindi siya kumuha ng endorso. Kasi tayo naman ay nasa demokrasya, wala naman sapilitan. Pag ikaw ay kumuha ng endorso, siyempre, naniniwala ka doon sa pagkatao nung naging endorso sa iyo, no? Pero sa pagdating sa kaso niya, mukhang hindi naman pala siya naniniwala. So nakapagtataka kung bakit nung tumakbo siya bilang kongresista dyan sa Mandawi, kumuha pa siya ng endorsement. So sa akin, kung hindi ka naman naniniwala kay Tatay Digong, sana hindi ka na nagpataas ng kamay mo, no? Dahil wala naman nagsasabi na kailangan ka magpataas ng kamay mo. Pero ang importante, ang alam naman natin, talaga namang sa Cebu, dahil taga Cebu ang mga Duterte, malaki endorsement factor, no? Kaya siya kumuha ng endorso ni Tatay Digong, kailangan lang niyang manalo, no? Pero siyempre, hindi pa rin siya pinalad. At siguro, iniisip ng mga taga Mandawi, may issue talaga pagdating sa pagiging tapat itong si Royal POV, no? Dahil napakatagal na naman yung naglingkod dyan sa Mandawi, no? Alam ko, matagal na matagal yan ang city treasurer dyan, no? So talagang kilala na siya dyan. At kung hindi siya binoto, kasi siguro isa na yon na wala siyang katapatan doon sa mga tao na hinihingan niya ng pabor gaya ng endorso na binigay ni Tatay Digong. So kung naniniwala siya na talagang pumatay ng maraming tao si Tatay Digong, unang-una, bakit ka kumuha ng endorso? Ano naman ang halaga ng endorso kung yung taong pinag-endorso mo, hiningan mo ng endorso, pananiniwalaan mong pumatay ng maraming tao. Tapos ang sabi niya, ang ICC is all about justice. Well, alam niyo po ako, mea culpa din. No? Dahil ako, isa ako dun sa talagang nagsulong para mabuo yung ICC. Kaya ako naman po sinulong yan dahil tayo po sa Pilipinas, talagang meron tayong mga labanan at naniniwala ako na kapag merong mga labanan pa rin, no? Mga gerang nagaganap, kinakailangan, maski merong gera, meron pa rin batas na umiiral para maproteksyonan ng mga sibilyan. Kaya naniniwala ako na kapag hindi gumagana ang mga lokal na hukuman dahil sa digmaan, kinakailangan meron pa rin mapupuntahan ng mga biktima. Yan po talaga aking paninindigan, kaya isa ako sa pinaka-aktibo na talaga naghikayat sa mga bansa sa daigdig, sa buong mundo po. Umiikot ako sa buong mundo para sila po ay maging kasapi ng ICC at kasama na po ang Pilipinas. At nung sumapi po ang Pilipinas, ako po yung chairman ng Philippine Coalition for the ICC. Pero ako rin po ang nagsalita noong kailan ba yon? 2016 ata o 2017 na kapag ang ICC ay magpapatuloy na investigasyon laban kay Tatay Digong, isa tayo sa BBTO sa pagiging miyembro. At ang aking warning ng mga panahon na yon, kasi nga tayo po ay naging kasapi ng ICC doon sa pagkakaintindi natin na ang ICC ay court of last resort. Kapag hindi lang gumagana ang lokal na hukuman, saka dapat gagana ang ICC. Hindi naman po nakinig ang ICC at pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang preliminary investigation kay Tatay Digong. Kaya anong sinabi ni Tatay Digong, ano ba, bibitiw na tayo? Walang sabi ko, talaga pong nalabag yung basihan kung bakit tayo pumayag na pagiging miyembro na ang ICC ay court of last resort lamang. So tama lang po na tutuuhin natin yung ating babala na bibitiw tayo. Matapos pong bumitiw ang Pilipinas, bumitiw rin po ang Burundi, bumitiw rin po ang Hungary, at ang balita ko po, ang buong African Union ay nagbabanta na rin na bumitiw. Kasi nga po, talagang labag sa soberenyo ng mga bansa kapag ang ICC ay gagana na para bagang sila ang substitute sa lokal na hukuman. Ulitin ko po, talagang malinaw dun sa prinsipyo ng complementarity ng ICC ay gagana lamang kapag walang gumaganang lokal na hukuman. So nung sinasabi ni Royal POV na ang ICC ay tungkol sa katarungan, hindi po. Politika po ito. Alam niyo po, unang-una, ang pondo ng ICC nanggagaling lamang sa ilang mga bansa.
Karamihan po dyan ay bansa ng Japan at ang bansang Europa. So alam niyo naman, ang mga bansang Europa, yan po ay mga kolonyal. No? Nagkaroon talaga ng mga colonies at yan ay isang pamamaraan nila para kontrolado pa rin nila yung mga bansa na sinakop nila na ngayon ay malaya. No? At kaya nga ang tawag po dyan ay European Court kasi talaga namang mga European courts po yan. At sa pilitan na yung kanilang mga bagong independenteng mga bansa na nag-independente na nga po, pinipilit nila maging kasapi ng ICC kapalit ng mga pondo na pinamimigay nila. So, nung huling ano nga po, no, huling Assembly of State Party, kasi dalawa po yan, yung hukuman, tapos yung policy making body ng hukuman na Assembly of State Parties composed of the members of the ICC. Abay, ang Japan po bilang pinakamalaking donor ng ICC ay nagsalita at ang sabi ng Japanese ambassador, hindi kami natutuwa bilang pinakamalaking donor ng ICC na karamihan ng desisyon ng ICC ay pag-absulto at hindi pag-convict. Kaya nga po, ngayon, ang gawain ng ICC ay tugon doon sa sinasabi ng pinamalaking nagbibigay ng pera sa kanila na kinakailangan makonvict ang mga akusado dyan. Kaya tignan yung ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Bagamat malinaw na wala ng jurisdiksyon ng hukuman dahil nagsimula po ang preliminary investigation, 2 taon na ang nakakalipas matapos tayo magbitiw at dapat ang aksyon ng hukuman ay sa loob lamang ng 1 taon pagkatapos sa pag-deposit ng instrument of withdrawal, nagpapatuloy pa rin ang jurisdiction, hindi inaaktuhan. No? At bagamat ang sistema po ng ICC ay po pwede magkaroon ng warrant of arrest kapag meron lang good grounds for warrant of arrest, ang pagbalanse dyan ay magbibigay naman ng interim release. No? Kita niyong ginawa. Wala pang ang probable cause, 7 buwan ang nakakulong si Tatay Digong at pinagkait pa ang interim release. So parang hindi tama yung sinasabi ni Royal POV na the ICC is about justice. Hindi, it's about international politics po. At dahil ang European Union naman, sa tingin talaga nila, mamamatay tao si Tatay Digong, talaga binamabuti nila na wag na mabigyan ng kalayaan si Tatay Digong, maski sinasabi naman natin na unang-una wala kang jurisdiction ng hukuman, at pangalawa, yung war on drugs, yan po isang katungkulan ng bansa dahil wala naman talagang bansa na nagsasabi na hindi po pwede gumamit ng dahas. Kapag gumagamit ng dahas, yung mga kalaban ng Estado, lalong-lalo na yung mga nagpapasasa sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. So, parang hindi po talaga justice yan dahil sa akin po, kapag 80 anyos na wala pang probable cause, dapat po pinawalan po yan at binigyan ng panandaliang kalayaan. Lalong-lalo na kung wala namang kakayahan na yung isang 80 anyos na tubakas o di naman kaya ay manakot pa ng mga testigo. Now, nakakatawa nga po sabi nila, meron pang kakayahan ng mga Duterte na manakot ng testigo at saka apektuhan ng ebidensya. Dahil nga Vice Presidente si VP Sara. Yan po ay dahil hindi nila alam kung anong politika sa Pilipinas. Titulo, meron po si VP Sara, pero nakikita naman natin, pinagkakait ng pondo, at talaga naman pong imbis na bigyan ng kapangyarihan ng VP Sara, po, ay pilit talaga sa si VP Sara na sinusupil, no? Dahil nga kinukonsidera siya na pinakamalaking banta sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Kaya po, ano lang po, ang katotohanan, limitadong kapangyarihan ni VP Sara dahil talagang ginigipit siya, no, sa punto na parang wala na naman talagang kapangyarihan na na-exercise ang VP Sara, no, dahil pati nga yung security niya tinatanggal, no? Pati security na wala, pati yung head na kanyang security tinanggal na walang dahilan, no? Other than siguro dahil tapat na napatunayan tapat yung kanyang hepe ng kanyang security kay VP Sara. So, mali yung paningin ni Royal POV na ang ICC is about justice, na si Tatay Digong ay responsable sa pagpatay sa tao at walang pagkakamali ang ICC dun sa desisyon na hindi magbigay ng interim release. Ulitin ko po balanse yan. Sa sistema natin, hindi ka po pwedeng makulong kung walang probable cause. Dito po sa ICC, pwede ka makulong miski wala pang probable cause. At yan nga po ang didesisyonan ng hukuman matapos ang confirmation of charges na panandali ang pinuspone dahil nga po dun sa issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis.
yun nga po pwedeng may kulong, pero dapat talaga as a matter of right, bibigyan ka ng interim release dahil wala pang probable cause. So hindi po makatarungan talaga yung nangyari kay Tatay Digong. Now, ultimately po, ang tanong ko lang is, syempre, hindi naman natin mapagkakait na magkaroon ng sariling royal point of view. Pero, ang punto ko lang, bakit naman kumuha ka pa ng endorso kay Tatay Digong kung sa tingin mo, siya ay responsable sa pagpatay diyan sa war on drugs? Sana hindi na. Kasi kung hindi mo naman pinaniniwalaan ang pinanindigan ni Tatay Digong at ang pinanindigan naman talaga niya ay yung war on drugs, hindi na sana ikaw kumuha ng endorso. At least, kwentas klaros. Pero alam mo itong ginawa ni Royal POV, marami pong guilty dyan. Tignan niyo yung Kongreso. Lahat yan, nung ako'y congressman at naging tagapagsalita, lahat po yan, sip-sip sa presidente. Ngayon, sino ba kung naninindigan ka para kita Tatay Digong? Ako, yung mga anak. O, di ba? Paminsan-minsan si Bongo, paminsan-minsan si Bato, at syempre si Robin Padilla. Mabibilang niyo po kami sa daliri ng kamay. Lahat tikom na. Dahil lahat nakikinabang na sa administrasyon ni Marcos. Pero sa akin po, well, isa rin po yan sa binabato sa akin na ako daw ay baliktarin. Hindi po. Sa mula't-mula, inaamin ko po, hindi ako nagsimula na at Duterte supporter dahil ako naman po ay meron talagang ties kay Jojo Binay. Inampun po yan ng nanay ko at ng lola ko at alam naman po yan ng Matagapasay dahil naging estudyante yan ng nanay ko. Pero nung nakita ko naman po bilang kongresista at nakapag-usap kami ni Tatay Digong at pareho kami na merong paniniwala na kinakailangan ng pananampalataya para magbagong buhay ang mga nalulung sa droga, naniwala naman po ako na hindi talaga siya killer gaya sinasabi ng mga marami. At siyempre, dahil pinagkatiwalaan niya ako, na ako naman po ay nanindigan din sa karapatang pantao, naniwala rin ako na pinangangalagaan din niya ang karapatang pantao. Bakit naman niya kasi i-recruit bilang isang tagapagsalita ang isang naninindigan sa karapatang pantao kung siya mismo bilang isang abogado ay hindi nagbibigay halaga sa karapatang pantao? Ulitin ko lang po sa mga nakakalimot ha. Ang sabi ni Tatay Digong sa mga pulis, kung kayo ay nasa tama, sagot ko kayo. Dahil wala naman pong bansa sa daigdig na nagbabawal ng paggamit ng dahas kapag merong banta sa buhay ng isang alagad sa batas. So kapag ikaw ay gumamit ng dahas para protektahan ang buhay ng sarili mo bilang isang alagad ng batas, yan po'y tanggap pati sa larangan ng karapatang pagtao. Hindi po totoo na pinagbabawal ang paggamit ng dahas. No? Kinakailangan lang merong necessity, meron talagang pangangailangan na gumamit ng dahas para protektahan ang buhay ng alagad ng batas at merong proportionality na yung banta ay akma naman dun sa dahas na gagamitin. At yan naman po naging panindigan ni Presidente Duterte, hindi lang bilang isang abogado, bilang isang piskal. Dahil bilang isang piskal po, sa ngalan ng Estado, siya ang talaga naglilitis sa mga lumalabag sa batas kriminal ng bansang Pilipinas. Kaya napakahirap isipin ko po na po pwedeng maging killer ang Tatay Digong dahil alam ko po na bilang abogado, brainwash po yan na kailangan talaga sumunod sa batas at bilang isang piskal, talaga naman pong trabaho niya na ipatupad ang batas at hindi lamang sumunod sa batas. So Royal POV, unang-una, sana aminin mo na hindi naman sapat ang iyong pagkakaunawa kung ano ang ICC. Mabuti po talaga ang larangin ng ICC. Pero ngayon nakikita na po natin at ito ang patunay naman po dyan, pati ang Estados Unidos, ang Russia at ang China ay hindi kasapi ng ICC kasi lahat sila naniniwala ng ICC sa ngayon sa sistema na nakasaad sa Rome Statute ay lalabag at lalabag sa soberenya ng bansa. So siguro nga kinakailangan baguhin ang sistema para masigurado talaga na ang mga lokal na hukuman pa rin ang magiging court of first instance at hindi talaga mababaliwala ang kapangyarihan ng mga bansa na siyang maglitis ng mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo dahil after all, yan naman talaga ay kapangyarihan ng mga malayang mga bansa. Royal point of view, you're entitled to your opinion. Pero we're also entitled to say, isa kang manggarin. Kabag-anak ka ni Amy Marcos. Yung kinakailangan mo,
ang endorso ni Presidente para sa boto, sinasabi mo, ikaw ay maka-Duterte. Pero nung natapos ng pagkakataon na hindi mo na kinakailangang endorso, lumabas ang katotohanan. Magsama kayo ni Amy Marcos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At sana enjoy the rest of your Sunday. Ito po ang inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. And bago tayo magtapos, congratulations kay Miss Philippines, si Miss Emma, Miss Grand Philippines International. Through DDS, talaga naman po yung sagot niya na talagang ang puso niya ay nahabag dahil sa korupsyon sa kanyang inang bayan at mga namamatay sa lindol at baha. She is truly a queen of the people.